What's up? Go fam. Ay, ulan-ulan. Walang trabaho kaya magpapakalat na lang tayo ng ipot. Go fam. Chicken manure para social. Ayun. Chicken manure. Tayo ng manok. Ayan. So, ikakarga na lang natin dito, go fam, dito sa monster truck. Kasi nga wala tayong manure spreader. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo maglagay ng ipot ng manok. Ayan, go fam. So, nagkakalat na sila since wala kasi tayong manure spreader. So mano-mano na lang muna. Baka merong mga manure spreader dyan, baka naman. Diba? Pero dito kasi syempre mahirap tong sa bukid. Kaya ayan, ginamit na lang natin yung monster truck. Ayan, so ito siya. Yun. Medyo may putek pero kaya naman. Ayan. Okay, ayan na sila, go fam. So, ang NPK nito is 10, 12, and 15. Okay, 10, 12, 15 kilograms for every 1,000 kilos. Ay, medyo magulo yung sinasabi ko. Okay, ulitin ko. Every 1,000 kilos na nilalaglag natin, nilalagay natin sa lupa is nakakakuha ka ng 10, 12 at saka 15 na NPK. May point yun pero di ko sure. Basta 10, 12, 15 na NPK kg. Okay, so example na lang sa triple 14 natin na synthetic. For every 100 kg, ang nakukuha mo doon na NPK is 14, 14, 14. So mataas talaga yung synthetic, go fam. Okay, so yun yung nakukuha nating NPK sa chicken manure. Okay, basta pure yun, go fam. Pag di pure, syempre mas malalim. Ay, mas malalim, mas mababa. Okay. So now, meron lang akong mga few na notes, few na reminders, go fam, kapag naglalagay ng chicken manure. Kung mapapansin nyo, tapos na ang ani, wala na. Okay. So, the best na paglagay is 1 month before ka magpatanim. Okay, never mong ilalagay yung chicken manure doon sa day ng pagpapatanim dahil alam mo yun, mainit yan Okay? Mamamatay po yung inyong pananim, masusunog. Okay? Number 2 is lalo na pag hindi processed, hindi pa processed yung iyong chicken manure. Okay, number 2, dapat siya ay na-process na. Ibig sabihin, napaarawan mo siya ng kahit mga 1 to 2 weeks na napaarawan. Kasi nga, yung chicken manure, go fam, or kahit na anong manure, is meron niyang mga bakterya. Okay, so pag nilagay mo yun sa lupa at merong pananim, yung pananim mo is magkakaroon ng fungus, magkakasakit. So, dapat siyang process. Yun. Okay, so yun na sila, go fam. Talagang mas maganda sana pag spreader, pero okay lang kasi after nyan paparotobator naman natin para maikalat talaga. So yun yung tip ko, go fam ulitin ko, dapat dry. Okay, yan kita nyo, dry na siya. Hindi na mabaho yan, dry siya, process na. Kasi pag fresh, ay nako, magkakaroon ng sakit yung pananim. At syempre 1 month before, lagyan nyo na, huwag nyo isasabay dun sa pananim. Okay, kasi nga yung organic is ipaprocess pa yan ng lupa. Okay, hindi kagaya ng synthetic, pagkalagay mo, hindi na pinaprocess ng microorganism yon, diretso kinakain na ng lupa yun, go fam. Ay, ng lupa, ng pananim, go fam.